Glory to your name, O God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Glory to your name. Thank you, Lord. Hallelujah. Good evening po sa lahat. Good evening. I'm Chris. Gusto ko lang po mag-share ng mabuting balita. And don't you worry, ito po ay libre ang pag-share ng mabuting balita. So I just want you to know na mahal po tayo ni Lord while you're having your rest, no? Upo ka dyan, no? Just take your time to hear the Word of God kasi ang salita ng Diyos po ay makapangyarihan. At habang naglalakbay po tayo, let's pray na samahan po tayo ni Lord sa ating pag-uwi at samahan po tayo ng Diyos sa lahat ng ating ginagawa. So gusto ko lang po malaman nyo na mahal po tayo ng Diyos at yun pong nabanggit sa Bible na gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan at ipinadala niyang kanyang kaisa-isang anak na si Kristo na ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at hindi mapapahamak. Di ba ang ganda? Pag tayo po pala ay sumampalataya sa ating Panginoong Hesus, tayo po ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Di ba ang ganda? Na may pangako si Lord sa iyo at sa akin ng magandang buhay, kaligtasan. At yun po ang gusto ko lang i-update kayo na ang salita ng Diyos ay hindi nagsisinungaling, no? Na ang plano niya ay mabuti para sa atin. That's the word of God says. Na sabi niya, na for I know the plans that I have for you, plans to prosper you and not to harm you, but to give you a great future. Di ba ang ganda? Na maganda pala ang plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya lang, ang nangyari, kaya maraming tao ngayon parang sinasabi nila na ang buhay ay napakahirap. No? Meron niya, 8 months ago, may nagpakamatay dyan sa LRT. Kasi iniisip niya na ang buhay ay napakahirap. So nagpakamatay siya dahil raw, no, malaki ang problema niya, no, sa kanyang buhay. Meron siyang family problem, no? Kaya nag-commit sa suicide. Estudyante po yan. You can check the website, no, 9 months ago or 8 months, no, dyan sa LRT. So but I want you to know na kailangan pa po pala ay dapat pahalagaan natin ang buhay natin, right? So marami pong nagko-commit suicide, no? Mayroon namang namatay dahil sa mga kalamidad, no? Sa mga rumors of war, mga gera, di ba? Sa iba't ibang bansa nagkakagera na, but praise God, no? Sa ating bansa, the Lord still protecting our nation. Bakit? Mahal ng Diyos ang ating bansa. Kaya maraming Pilipino po na missionary, na pupunta pa po sila ng ibang bansa para lang ibahagi ang mabuting balita. So ako naman, I thank the Lord na binigyan pa ako ng opportunity na dito makasakay sa train at makapag-share din ng mabuting balita. Libre po ito, walang bayad. Bakit? Because the Word of God is totally free para po sa lahat po ito. So again, Christianity is not a religion, but it is a relationship. Personal relationship po sa ating Panginoon at sa iyo bilang tao dito sa mundo. So I want you to know na ang dinala ni Lord Jesus dito ay ang kanyang kaharian. Not a religion, but His kingdom. Na maranasan po natin kung ano po yung binabanggit na kaharian ng Diyos. Alam niyo po ba na sa kaharian ng Diyos, walang kalamidad doon, walang sakit at karamdaman? Sa kaharian ng Diyos, walang kahirapan po doon. Kaya gusto ni Lord na maranasan mo yung ganong buhay, no? Na wala kang sakit at karamdaman. Tingnan mo lang ngayon, pa-check up ka magkano. Diba? Sa regular ngayon, 500 o 300. How about sa private? No? 1,000 to 1,500. So, mahirap po na magkasakit ka, no? Pa-check up lang, may bayad na. How much more may sakit at karamdaman ka? So baka dadaan ka sa operasyon, milyon po ang babayaran mo. But I have a good news for you. Pag lumapit ka kay Lord Jesus, libre po at walang bayad. Why? Because our Lord Jesus Christ is our great healer. Siya po ang tunay na manggagamot. Basahin niyo po yung Bible na lahat ng mga sakit at karamdaman kaya niyang pagalingin. Kahit anong sakit, kahit malubha pa yan ang sakit mo, kayang-kaya kang pagalingin ng ating Panginoong Sus. Di ba ang ganda?
na kapag lumapit ka kay Lord, ikaw na nahihirapan, nabibigatan, sabi ng Panginoon, ikaw na nahihirapan, nabibigatan, lumapit ka sa akin at ako ay magbibigay sa iyo ng kapahingaan. So kaya kung ikaw ay parang inisip mo na wala ka ng pag-asa, nahihirapan ka na sa buhay, no? Lalo ng work natin ngayon, no? Graveyard pa. Ako, I've been working in international company before, kaya ang hirap po, no? Bilang isang manggagawa na graveyard ang iyong pinapasukan. So I've been working in Accenture, Concentrix, so anuman klaseng BPO company dito sa ating bansa, no? I've been working there. But God has given me this privilege. This time, no, kahit wala akong work, pinagpala naman ako ni Lord. No? I'm working right now with the Lord. Kaya ako, nagsishare po ako ng mabuting balita because I believe na ang dami pong tao ngayon nadidepress, no? Ang maraming tao ngayon parang nahihirapan na sa buhay, nawala na ng pag-asa. But I have a good news for you, no? God has a great plan for your life. Malaki po ang plano ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya kung ikaw po may mga sakit, karamdaman, meron kang mga problema sa pagsubok na hindi mo alam kung anong gagawin mo, this time we'll just pray. Yun lang po ang gusto ko i-offer sa inyo. Prayer po. Na pag tayo po ay lumapit kay Lord, kung ikaw ay may mga kasalanan na ginawa sa kanyang harapan, ingan lang po natin ang tawad sa Panginoon, and God is going to forgive you this evening. So tayo po ay lumapit at sundan nyo lang po itong maiksing panalangin kung siya ay tinatanggap mo bilang Panginoon sarili mong tagapagligtas. So let's pray. At sabihin natin, no, silently, sabihin natin, Panginoong Jesus, salamat sa gabing ito na ibinigay mo sa akin. Salamat sa iyong salita na aking napakinggan. Inaamin ko, Panginoon, na ako isang makasalanan. Patawarin mo po ako, Panginoon, at pinagsisihan ko na lahat ng mga nagawang kasalanan at tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sarili kong tagapagligtas. Salamat, Panginoon, sa kaligtasan. Salamat sa buhay na walang hanggan. Ito ang aking panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus na aking Panginoon at tagapagligtas. Amen and amen. So this time, I will pray sa may mga sakit, karamdaman, mga malalaking problema, pagsubok sa buhay, suliranin. Pray lang po tayo na kung ano man mga sakit mo, kaya kang pagalingin ni Lord Jesus sa gabing ito. We'll just pray, no? Mag-believe ka lang sa prayer, kasi ang prayer walang distansya. There is no distance in prayer. Ang ating prayer po ay makakarating sa kaharian ng Diyos. So this time, let's pray. Our Heavenly Father, we thank you, God, for this wonderful night that you have given upon us. Lord, I pray sa mga may sakit at karamdaman, I declare your healing power, your healing touch be upon that person, O God. Kung ikaw may sakit, awakan mo lang ng kamay mo yung part ng katawan mo, kung saan man may sakit ka, sa likod, sa baywang, sa paa, sa ulo, kung ano naman, saan parte ng katawan, just claim your healing right now. I claim God's promises. Lord, I declare and I rebuke all the spirit of sickness and disease sa kanilang mga katawan, at pagkalooban mo po sila ng magandang kalusugan, lalo na sa kanilang mga trabaho, sa kanilang pamilya. Pagalingin mo yung may mga sakit at karamdaman sa kanilang pamilya. I rebuke all this kind of sickness in the name of Jesus. Let the fire of the Holy Ghost, let your healing flow. Lord, I pray for comfort. I pray for protection, provision upon each one of your people today. Lord, I pray na ma-discover po nila ang iyong plano sa kanilang buhay, Panginoon, na kami may mga assignment. Bilang anak mo, Panginoon, may assignment kami to share the love of the Father. So thank you, Lord, for your goodness. Salamat sa iyong karian na maghahari dito sa lupa, Panginoon. Kaya pagpalain mo, Lord, ang bawat isa, ingatan mo po sila sa kanilang paglalakbay. Pag-uwi, I pray for your protection. Gamitin mo po ang kanilang mga isip, kaisipan, kamay sa paggawa ng mabuti, na I pray that you're gonna bless each of your people today. Lord, I pray na gabayan mo po sila, ingatan sa kanilang pag-uwi, kanilang trabaho, pagpalain mo po kanilang buhay, kanilang pamilya. Thank you for your protection. Thank you for protecting us from any harm, any danger, any sickness and disease. Thank you, Lord, na kami ay iningatan mo sa bagyo na ito, Panginoon, na dumating dito sa aming bansa. So we thank you for your blessing, O God. Be with us, Lord, as we
depart from this place. We give you praise and we give you glory. Thank you for the victory of God. Thank you for your blessing in Jesus' name. Amen and amen. Alright? So salamat po sa